Maraming na mahal, tayo po ay nasa Lord's Day 18 ng Heidelberg Catechism. At para po sa ating scripture reading ay nais ko po basahin ang nasa mga gawa, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 1, talatang 1 hanggang talatang 11. Acts chapter 1 at nais kong basahin nagsisimula sa talatang 1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat ng pasimulang ginawa at itinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila namay napakita rin siyang buhay sa pamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasa'y nakikipagpulong sa kanila ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismohan ng Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasaoli mo baga ang kaharian ng Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalan. Dadapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kauli-hulihang ganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayong mga tayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparito gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mahal, dito po sa Lord's Day 18 ng Heidelberg Catechism ay meron po tayo mga ilang tanong at sagot at ito ay tungkol sa pag-akyat ng ating Panginoon doon sa langit. Sa tanong bilang 46 at yan po ay nasa ating church bulletin, ano ang pagkaunawa mo nang siya ay umakyat sa langit? Ang sagot dito na si Kristo habang pinagmamasdan ng mga alagad, ang kanyang pag-akyat mula sa langit tungo sa langit o mula sa lupa tungo sa langit at mananatili doon hanggang sa siya ay dumating upang ilapat ang kahatulan sa mga buhay at mga patay. Sa tanong bilang 47, ngunit si Kristo na sumasa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan tulad ng kanyang ipinangako sa atin, si Kristo, at ito ang sagot, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Si Kristo sa kanyang likas na pagkatao ay wala rito sa lupa, subalit sa kanyang pagka-Diyos, kamahalan, biyaya at espiritu, siya ay sumasa ating palagi. Sa tanong bilang 48,
kung ang kanyang likas na pagkatao ay hindi nasa langit o hindi nasa langit sa lugar, kung magkagayon din ang kanyang pagka-Diyos? Ang sagot dito, tunay na hindi. Yamang ang pagka-Diyos ay walang hanggan at sumasalahat ng dako. Ito ay pagpapatunay na ang pagka-Diyos ni Kristo ay katunayang sumasaklaw hanggang sa hangganan ng kanyang pagkataong kalikasan, at gayon din o gayon ay nasa taong kalikasan ang personal na kaisa nito. Sa tanong bilang 49, ano ang pakinabang natin sa pag-akyat ni Kristo sa langit? Ang sagot, una, siya ang ating tagapagtanggol sa harapan ng kanyang Ama na nasa langit. Ang ikalawa, na ang ating lamang ay na nasa langit ay gayon ding garantiya na sa pangako na siya bilang ulo ay iaakyat niya tayo sa kanya na kanyang mga bahagi. Ikatlo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, mithiin natin sa buhay hindi sa makalupang bagay, kundi sa mga bagay sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ang magiging tema ng atin pong paksa ngayon ay the ascension of our Lord Jesus Christ, ang pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit. At ito pong Lord's Day 18 ay tunay na magbibigay sa atin ng tibay ng pananampalataya, sapagkat itong susunod na linggo ay ating sasariwain ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga't medyo nauna yung ating mensahe ngayon pagdating sa tinatawag na pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit. At tunay na sinasaad dito na hindi lamang ang Panginoong Jesucristo ang ibinangon ng Diyos mula sa mga patay, kundi kasama ang mga mananampalataya. At sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo, ay tinutukoy din ng banal na kasulatan na tayo ay sa pamagitan ng kanyang katawan ay kasama tayo doon sa langit. Sapagkat ang Panginoon, siya ang ulo ng iglesia at tayo ang katawan. At dahil sa ang Panginoon ang ulo ay naroon sa langit, ay hindi tayo nahiwalay sa Kanya. Tayo ang Kanyang katawan. At tunay na nagpapasalamat tayo sapagkat nahayag na matagumpay ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y mamatay, ay siya'y ibinangon muli mula sa mga patay. Tatlong bagay ang ating sasaalang-alang ngayong mga minamahal. Una ay ang pag-akyat ng Panginoon doon sa langit. Ang ikalawa ay yung layunin ng Panginoon nung siya ay umakyat doon sa langit. At ang ikatatlo ay ang bunga. Ano yung mga bunga ng pag-akyat ng Panginoon doon sa langit? So unang-una ay ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Tunay na isinasaad na ibinangon ng Diyos ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan, mula sa pagkakalibing. At dito nililiwanag ng mga gawa kung paano na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, siya ay napakita sa mga alagad tulad sa sinasabi sa talatang 3. Nasa kanila naman napakita rin siyang buhay na alam nilang inilibing ang Panginoon. At ito ay
isinasaad ng banal na kasulatan. At nung siya ay malibing, ay inilapat at isinara ang pintong bato. At upang manatiling ito'y hindi bukas, ang sabi sa banal na kasulatan, ito ay tinatakan ng singsing ni Porcio Pilato at niligyan ng bantay mga sundalo upang walang sino man na makapagbukas ng libingan sapagkat noong nabubuhay ang Panginoon, ang sabi ay siya'y mabubuhay at ito ay hindi pinaniniwalaan ng mga tao. O kaya nga ligyan ng mahigpit na utos na lagyan ng tatak at lagyan ng sundalo. Ngunit ang Diyos sa kanyang panukala ay hindi kinakailangang manatili ang Panginoong Hesukristo sa libingan. O kaya nga sa loob ng 3 araw ay nabuhay ang Panginoong Hesukristo at mula sa langit bumaba ang isang anghel at nang siya'y bumaba ay binuksan ang pintong bato. At sa pagbubukas noon ay nagkaroon ng malaking at matinding lindol. O kaya nga sinasaad na nang buksan yun, ang Panginoong Jesucristo ay nagbangon mula sa mga patay. At sinasaad na napakahalaga ang katuruan ito at ang katotohanan ito na ang Panginoong Jesucristo ay wala na sa libingan, siya ay buhay at binuhay ng Ama mula sa kamatayan. Tunay na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Tunay na tao siya. At ang kanyang pagkakabangon mula sa mga patay ay isang katawang espiritual na hindi na makalupa, hindi makalangit. Nung siya ay mamatay, ay nagpapahayag na talagang siya ay tao. Namatay. Ngunit nung siya ay binuhay ng Ama, ay hindi na makalupang katawan ang kanyang taglay, kundi makalangit. At hindi na siya mamamatay magpakailanman. O kaya nga sabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 20, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So, ibig sabihin dito ay ang Panginoong Jesucristo lamang ang una sa lahat ng mga tao na binuhay mula sa mga patay. At ito ay tunay na sinasaad na pangunahing bunga. Siya ang unang bunga na nagbangon mula sa mga patay. At sabi sa talatang 21 ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 21 ay, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ang tinutukoy dito ay isang paghahambing mula kay Adan na nagkasala na siya ang dahilan kung bakit dumating ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa kasalanan. Ngunit yung sumunod ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nangabuhay ang mga mananampalataya mula sa mga patay. Kaya't napakaganda kung ating nanamnamin yung sinasabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2 na dito ay isinasaad sa talatang 1 muna, sa talatang 1 ay ganito ang sinasabi, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang
at mga kasalanan. Ngunit sa talatang 4 ay sinasaad, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na sa kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So dito tinutukoy, mga minamahal, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay merong bagay na dapat nating matutunan. At ito ay yung kahabagan ng Diyos, mayamang kahabagan ng Diyos, at yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga hinirang. Sapagkat ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan ay hindi lahat ng tao ay binuhay ng Diyos, kundi yung mga hinirang, pinili ayon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, at ang sabi dito, bagamat tayo'y patay, mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Ibig sabihin ng ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli kasama na ang mga mananampalataya. So tinutukoy na kahit na 2,000 taon na ang nakalipas nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, isinama niya at kasama niya ang mga mananampalataya na binuhay. Ito ang siyang isinasaad. Kaya naman sila binuhay dahil sa mayamang awa ng Diyos at dakilang pag-ibig. Ito ang biyaya na nagmumula sa Diyos at biyaya niya sa mga mananampalataya na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay maipatawad at sila'y bigyan ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Sila ay tinuturing ng Diyos na patay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sabi niya kay Adan, sa oras na kainin mo ito, ikaw ay mamamatay. At lahat ng nagmula kay Adan ay patay sa harapan ng Diyos. At sinabing patay, wala silang kabuluhan sa Diyos. Wala silang mahalagang buhay sa Diyos sapagkat sila ay mga patay. Walang may tuturing na maganda sa lahat ng mga patay. Sapagkat patay, walang buhay, hindi makapagsalita, bingi, bulag. Ang kanilang katawan ay walang pakiramdam. Wala silang unawa sapagkat patay. Pero dahil sa ang biyaya ng Diyos ay napakayaman, at sinasabi sa banal na kasulatan, He is so gracious to us. Minahal niya tayo, inibig niya tayo. At dito ay sinasaad na mayaman siya sa awa. Ito ang kanyang biyaya. Naawa siya sa atin. Ito ang kanyang pag-ibig. Dakila ang kanyang pag-ibig at walang sino man ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig. O kaya nga, nang ibawan niya ang Panginoong Jesucristo, kasama tayo. Ito ang tinutukoy dito sa talatang 5, na bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So ano yung mga kasalanan natin? Pagsalansang sa Diyos. At yung sinasabi sa talatang 2 na inyong nilalakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito ang ating pamumuhay dati. Ngunit, tayo'y binuhay. Kalakip ni Kristo, kaya nga sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Tayo'y ibinangon kalakip niya. Kasama tayong ibinangon.
Kaya meron tayong buhay na walang hanggan sapagkat yung ating mga kasalanan ay itinatawad sa atin, yung kanyang banal na dugo na ating pinag-aaralan ang siyang naghugas at tayo'y tinubos mula sa ating mga kasalanan. Kaya napakalinaw no? At dahil lang doon, tayo'y binanal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ay ibinangon tayong kalakip niya sapagkat tayo'y kasama ng Panginoon. Kung saan naroroon ang Panginoon, naroroon din tayo. Sapagkat siya ang ulo, tayo ang katawan. Tayo ay kabahagi niya. O kaya nga, sabi dito, tayo'y ibinangong kalakip niya. May buhay tayong walang hanggan, hindi tayo patay. At ang kasalanan ay hindi na mag-ahari sa atin. Wala nang kasalanan, binanal na Panginoon ang mga mananampalataya. At yan ay dahilan sa dakila at habag niya sa atin. At hindi lamang yun, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay naroon sa langit, pero tayo'y kasama niya doon sa langit. Sapagkat hindi tayo iwalay. Tayo ang katawan ng Panginoon sa Kristo, siya ang ulo. At hindi maaaring maghiwalay ang ulo sa katawan. Sapagkat paghiwalay ang ulo sa katawan, patay. Pero hindi ninanais ng Panginoon na ang ulo ay mahiwalay sa katawan. At kahit na tayo ay nasa lupa, tayo ay kasama pa rin ng Panginoon doon sa langit. Sapagkat tayo at ang Panginoon ay iisa, ibig sabihin magkasama. Yun ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya nga ang layunin ng Diyos ay tayo'y tumanggap ng kalwalhatian mula sa Kanya. At ang sinasabi dito, mga minamahal, sa Efeso Kapitulo 4, talatang 8, ang ganito, Efeso Kapitulo 4, talatang 8, ang sabi dito, kaya't sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. At sa talatang 9 ay sinasad, ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya ay bumaba rin naman sa dakong kalaliman ng lupa. At sa talatang 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. So dito tinutukoy mga minamahal na ang Panginoong Hesukristo ay mula sa langit, bumaba siya sa lupa. At ginampanan niya ang tungkulin bilang kordero ng Diyos upang tubusin ang mga nasa kasalanan, upang tubusin ang kanyang bayan mula sa kasalanan, at nang siya'y umakyat, ay kasama niyang iniakyat ang mga mananampalataya, ang mga bihag. Ito yung sinasabi sa talatang 8. Kaya nga't sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, dinala niyang bihag, ang pagkabihag. Sino ang mga bihag ng kasalanan? Ang lahat ng mga hinirang na nagkasala, nasama at nadamay sa kasalanan. Sila yung mga bihag. At ang sabi ng Panginoon ay dinala niya yung mga bihag, ang mga pagkabihag doon sa langit. Kaya nga ito yung tinutukoy sa Efeso Kapitulo 2 na bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. O kaya nga nililiwanag dito sa atin. Kaya nga nang ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na maguli,
Yung mga nasa libingan, ayon sa Mateo, Kapitulo 21 yata yun, na sinasaad na yung mga nasa libingan ay lumabas ng libingan. Nabuksan ang kanilang mga libingan at nagsilabasan yung mga mananampalataya at napunta sa syudad at napakita sa kanilang mga mahal sa buhay. Buhay sila. Kaya nga ako'y naniniwala nang umakyat ang Panginoon sa Kristo sa langit kasama yung mga nabuhay na yun. Sapagkat nililiwanag din dito na nang ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay, kasama tayong nabuhay. At ngayon ang Panginoon ay nasa langit, kasama tayo na naghahari kasama ng Panginoon. Sapagkat siya ay naroon, tayo narito, hindi tayo hiwalay sa Kanya. Pero pag dumating ang Panginoon, magiging lubos ang ating kaligtasan. Sapagkat babaguhin ang ating mga katawan. Sa isang katawang may kalwalhatian. At ganoon ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 9. Kaya't siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. At sa talatang 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito ang layunin ng Panginoong Jesucristo, nakapahayagan ng kalwalatian ng kanyang mga hinirang na ang mga natutulog kay Kristo at ang mga buhay ay ganap na lubusang tatanggapin ang katubusan at sa Panginoon Jesucristo magpakailanman. Ang pangatlo ay yung bunga ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang bagay na ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa atin ay siya'y mamagitan sa atin. Lagi siyang namamagitan. Nung siya ay nasa lupa, siya ay namamagitan sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak, pero naroon na. At kasama na tayo sa panalangin sapagkat sabi sa John chapter 17 verse 9, idinadalangin ko sila. Sino yung sila? Sila na mga hinirang ng Diyos. John chapter 17 verse 9. Idinadalangin ko sila. Sila na kinamatayan ng Panginoon. Sila na dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay at nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. Sila na mga iniibig at sinisinta ng Diyos magpakailanman. Kaya nga, sabi niya, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Yung sanlibutan ito ay cosmos, na ang ibig sabihin ay yung mga hindi hinirang, yung mga masasama, yung mga hindi niya hinirang o pinili. Hindi niya idinadalangin ang mga taong yun. Sapagkat hindi mahalaga sa kanila. Hindi nga sila kilala ng Panginoon. Marami ang tatawag sa Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Yun. Kaya, sabi dito, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga nasa akin. So, tinutukoy ng banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay may mga kaluluwa o mga tao na nasa kanyang pag-iingat, nasa kanyang pamamahala. Sino yung mga nasa kanya? Yung mga idinigay sa kanya ng Ama, at sabi niya, sapagkat sila'y iyo.
Kaya napakalinaw. Ininadalangin ko sila, colon, alam niyo yung dalawang tatak na ganun, colon, sa wika Ingles, ay sabihin merong explanation. Hindi yung sanlibutan ang idinadalangin niya. May particular siyang idinadalangin at ang mga idinadalangin niya ay mga mananampalataya. And then sinundan ng kama. Yung susunod na pangungusap yun, tumutukoy doon sa kanyang idinadalangin. Sino yung kanyang idinadalangin? Yung mga sa akin ay ibinigay mo. At sino yung mga ibinigay sa kanya? Yung sila'y sa iyo. So, sino yung pag-aari ng Diyos? Yon ang ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Kristo. At sila'y mga pag-aari ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyon, at ang mga iyo ay akin. At ako'y naluluwalhati sa kanila. Alam ba ninyo na ang Panginoon Kristo ay naluluwalhati sa atin? Dahilan sa ginawa ng Ama na siya ay ibinigay sa atin na kordero. Ibig sabihin ay inako niya yung ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inari tayong ganap at tayo ay mga banal, tayo ay pag-aari ng Diyos. At sabi sa talatang 11, at wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito'y nasa sanlibutan. Tayo ay nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo po sila. So, ito'y panalangin habang siya ay naroon sa hagdan ng Getsemani. Nananalangin siya na ang panalangin niya ay ingatan mo sila sa kanilang kapanahunan. Tayo narito. Yung panalangin yun ay panalangin para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin. Tayo ay ibinigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo at kung tayo ay binigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo, tayo ay idinadalangin niya na tayo'y ingatan. Ang sabi din, binigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. So, ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa. At nais niya, yung mga ibinigay sa kanya ng Ama ay magkaisa rin. So, yun yung napakagandang parable sa John chapter 15. Na ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno at ang Ama ang magsasaka. At ang mga sanga ay nakaupong sa Panginoon. Kaya tatlo. Ang sabi niya, ang Ama at ang Anak at ang mga sanga ay magkaisa, iisa. Yun ang layunin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, ay ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Pangalawa, ang nais ng Panginoon ay yung kalwalatian na nasa Kanya ay ibigay rin sa atin. Sapagkat tayo ay tinubos sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo, binanal. Siyempre, yung katangian ng Ama, katangian ng Anak ay maging katangian ng mga mananampalataya. Ang Ama ay banal, ang Panginoon Kristo ay banal, ang kanyang mga sanga at mga anak ay banal. So naroon yung pagkaka-isa. O kaya nga sabi sa talatang 22, dito sa John chapter 17, at ang kalwalatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. So yung kalwalatian ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin. Yun ang tinutukoy. Upang sila'y maging isa. O kaya nga, nagkaya naman natin na iisa. Yung kalwalatian na nasa Kanya, ibinibigay niya sa atin.
sa kanila. Yung kanila ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. At sabi sa talatang 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa. So sa pamagitan ng pananampalataya, ang nais ng Panginoon, tayo'y nagkakaisa. Sapagkat pag sinabi natin pananampalataya, iisa ang ating Panginoon. Iisa ang ating Ama. Iisa ang ating katuruan. Iisa ang ating buhay. Iisa ang ating kinalalagyan bilang mga katawan ng Panginoon. Iisa ang ulo. Ito ang lubos na pagkakaisa. At ang sabi dito, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Pangatlo na bunga, ang nais ng Panginoon, sabi niya, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, ay huwag silang aalis sa Jerusalem. Ang sabi dito, sapagkat yung talatang 8 sa mga gawa, Kapitulo 1, ang sabi dito, dadapo at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So dito mga minamahal ay tinutukoy na ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa lahat lamang ng mga mananampalataya, sa lahat lamang ng mga hinirang, upang siya'y manahan, manatili at sumakanla ang banal na Espiritu sa walang hanggan. Kaya nga yung John chapter 16 verse 7 ay sinasabi dito, kung magkagay salita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaong. Sabihin, kinakailangan ako'y umalis at umakyat sa langit. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga ali o ang banal na Espiritu ay hindi paparito sa inyo, kundi kung ako'y yumaon at umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At sabi sa talatang 8, at siya, pagparito niya, ibig sabihin, ang banal na Espiritu, ang ikatatlong persona, ay, pag siya'y pumarito, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. So, ang banal na Espiritu ang sumasabat o ay sinusumpatan ang tao tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa paghatol. So, pinaliwanag ng Panginoon ang bagay na yon tungkol sa talatang 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Yan ang kasalanan ng tao. Talatang 10, tungkol sa katwiran sapagkat ako ay naparoon sa Ama at hindi ninyo ako makikita. So, hindi nananalig ang mga tao na ang Panginoon Jesucristo ay nasa langit. At tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Kung kaya nga dito ay pinaliliwanag sa atin na ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo at yan ay nasa Efeso Kapitulo 4, talatang 7. At sa talatang 8 ay kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So, ang pag-akyat ng Panginoon doon sa langit ay isang katibayan na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Yan ang bunga. Bakit umakyat ang Panginoon sa langit? Sapagkat pinatawad tayo ng Diyos
sa ating mga kasalanan sapagkat kasama tayong idinango ng Diyos mula sa mga patay. O kaya nga't nagagalak tayo tungkol doon. At ang ikalima ay napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. Nang ang Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit, hindi na yung katawang lupa, hindi na yung katawang nabubulok. Kapagkat inilibing siya, namatay siya. Pero nung siya ibinangon, isang katawang may kalwalatian, umakyat siya sa langit. Hindi katulad ng mga astronaut na nagsusuot pa ng mga damit pang astronaut para lang makarating sa kalawakan. Sapagkat pag wala yun, mamamatay sila. Pero ang Panginoon hindi, isang katawang may kalwalatian, isang katawang panlangit. Isang katawan na mananatili magpakailanman. Ito yung sinasabi ng Panginoon na napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, at nagtagumpay siya laban sa kaaway ang diablo. Kaya nga't nasabi niya sa Revelation chapter 1, verse 18, sabi niya, at ang nabubuhay at ako'y namatay, narito ako'y mabubuhay magpakailanman. Yung katawan ng ating Panginoong Kristo, ayon ang katawang tunay, ganap na tao, walang kasalanan, hindi mamamatay. Kaya't mabubuhay siya magpakailanman, at ang sabi niya, nasa kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. Yun ang nasa Revelation chapter 1, verse 18. Minsan siyang namatay, hindi na siya mamamatay. At ang sino man na kay Kristo Jesus ay hindi na mamamatay kailanman. Wala ng kamatayan sapagkat ibinangon sila ng Panginoon mula sa kamatayan. Wala ng kamatayan. At mabubuhay magpakailanman, at ang mga mananampalataya ay mabubuhay magpakailanman. Wala ng kamatayan. Kaya pag binasa natin ang Revelation, doon, wala nang pagtangis, wala nang kalungkutan, wala nang pagtanda, wala na. Kung ano yung tinakda ng Diyos na buhay, na may bagong katawan, yun ay sa walang hanggan. Mabubuhay siya ng walang hanggan. Walang sakit, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang karamdaman. Wala na. Talagang isang kalwalatian na ibinahagi ng Panginoon sa atin, at yun ay magpakailanman. Hindi na tayo magbibilang ng taon. Hindi na tayo magbibilang ng araw. Hindi na natin sasabihin, bukas Lunes, sa makalawa ay Martes. Wala na, hindi na tayo magbibilang. Hindi na natin bibilangin, o sa susunod na taon, 2026 na. Wala na. Kundi walang hanggan. Tayo sa Panginoon magpakailanman. Kaya mga minamahal, ito ang ating pag-asa. Ito ang ating malaking pag-asa sapagkat ang Panginoong Kristo ay nasa langit. Naroon siya, at ang sabi sa Kolosas, doon tayo tumingin sa langit na kinaroroonan ni Kristo na ating Panginoon, na siya'y muling babalik. Ang pagbabalik niya ay para sa atin upang tayo'y makasama niya sa walang hanggan, sa kanyang kaharian, magpakailanman, at tayo'y kanyang iniibig, sinisinta, magpakailanman. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, siya ang hari. At ang paghahari niya ay magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi makigiba, masisira.
sapagkat magpakailanman. Kahit meron tayong isang tagapagligtas na siyang magtatanggol sa atin magpakailanman. Kaya nga ang langit hiwalay sa impyerno dahilan sa pinagtatanggol niya ang kanyang sariling kanya. At tayo ay sariling pag-aari ng Panginoon. Tayo ang kanya at tayo pinagtatanggol. At ito ang kapanatagan natin na meron tayong isang Panginoon na hari na siyang dadating. At sa pagdating niya, gagawin ang mga bagay na nararapat sa kalooban ng Diyos ay para sa atin. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.